Yun yung masarap na power. Okay. So ang ginawa namin, nahirapan nga kami, ibaba yung power ganun kababa. Hindi tayo makakatawa doon, sa street road tayo eh. Pero at least, di ba, damang-damang. Bugan, hindi masyadong maaray, masakit. Itong stock na Spec R transmission, hindi siya matibay. This is the Nissan Silvia S15 Spec R. Pero nais ko munang pasalamatan ang Autoplus. Located yan dito sa Eastwood for allowing us to film this legendary and iconic JDM car, Silvia S15. I am truly excited with this Silvia S15 kasi sa totoo lang I have no idea kung ano talaga ang importance value. Katabi niya yung mga Nissan Z and Skyline GTR. Nakaka-impress dito kasi sabing ganon, even though this is a 90s car, very nice yung kanyang ride quality. And punong-puno ng mga performance modification ang mga kasabayan nito. R34, nandyan yung Nissan Z, RX-7, Mark IV Supra. So ano ba ang difference niya when it comes doon sa mga competitor? This is super rare. Siyempre, mas naging asset na rin siya. Check natin lahat ng mga modification, interior, then after that, kasama natin si Brother Luis Gono para itour tayo kung magkano nga ba ang ginastos niya rito, okay? This is the second time na nagkaroon tayo ng encounter sa S15. So, we will be educated on this video. Kaya kaswabe, samahan niyo ako. Later on, dadalhin natin ito para magkaroon ng test drive experience. Kaswabe, let's begin. Introducing Autosport. Kaswabe, this one is the world's most innovative mobility scooter that we can get para sa ating lifestyle and sa mga kababayan natin na PWD. Madali lang to. Comes with 2 separate parts na pwede mong gawing trolley at the same time. Installed nga pala doon sa harap ang iyong illuminated LCD display for you to see the performance and enhanced lighting system para sa safety precautions pag nasa road ka or sidewalk na pwede mong ilagay sa sports car or regular car na trunk kasi maliit lang ito and very lightweight. Within seconds, ang dali lang i-assemble. Up to 10 speed ang kanyang taglay and 10 kilometers per hour ang kanyang maximum na pinartneran mo ng shock-absorbing flat-free tires for advanced performance and auto braking system. At hindi lang sa kotse mantakin mo pati sa tren pwede. And flight approve ang ating baterya. Meron tayong lisensya. So, ibig sabihin, pag nag-travel ka around the world, kayang-kaya mo itong ilagay sa cabin at ibaba mo, ma-assemble mo kagad ito. Ang design nito ay talagang super passionate sila para ipakita sa inyo ang performance. So, ganun lang yon. Be active, be free, be yourself by Autosport. Ang link ay nasa description below para i-check mo na lang kaswabe. Ipapakilala ko sa inyo isang professional race car driver, ladies and gentlemen, si Brother Luis Gono. Kaswabe, welcome natin siya. What's up, brother? Basta, thank you for coming ulit. This is a special day kasi talagang yung Silvia S15 natin dito. Ilang beses ko rin tinanong to, no? Andito, umalis siya. Saan ka ba, affiliated ngayon? Alam ko sa Toyota? A few weeks ago, nagkaroon sila nung 2023 Gazoo Racing Festival. It was an honor na isa sa mga natawag nila na driver. That was 2 days of, parang dream come true sa Luneta. Yes. We wake up, punta kami doon, papagamit sa amin, brand new GR Yaris, brand new GR86, brand new GR Supra. Lahat yun ginawa ng Toyota para ipasaya yung mga tao. Hindi naman siya so much on marketing, but more of para The sa future experience. generation din. Oo. Para mahiligan ng mga bata, they can go and see yung mga world-class na race car na nandito sa Manila. Nakita ko ngayon kaswabe and actually, dapat makakapunta ako doon. Pero si Ubid, yung cameraman natin, yung humahawak ngayon, hindi siya available. Sisihin nyo siya. So anyway, this is the S15. Is this the most interesting one? Parang kunwari, Skyline is di ba merong R32 yun yung Godzilla. Pero mas desirable yung 34. So eto, di ba parang may mga S110, S12, S13 and it goes on. Parang ano ba ang backstory nito? So ang Silvia kasi, para siyang entry-level sports car offering ng Nissan. Okay. And yung pumatok talaga was yung S13, S14, S15. Kasi, pero yung dati parang
Sakto lang, Sakto hindi lang masyadong siya. ano. Oo, hindi siya yung naging parang sobrang sikat sa tuning. Okay. Oo, pumutok talaga yung mga Silvia kasi parang nakasabay niya yung boom sa drifting. And during that time pa, medyo mura magka-Silvia. Mura pa. Oo, kasi itong mga JDM naman, lalo na Dati, nung early mura. 2000s, gano'n. Oo, hindi siya sinasanto. Talaga, like yung mga high school student, college student in Japan, ito yung mga kotse, Kayang kunin. babastusin nila, gano'n. Oo. Tapos pag nabangga, okay lang kasi kuha ng bago or something. Diba? Pero now, parang, di ba dati kung mura, now it's a different story. Oo. Parang super rare na mahirap na maghanap. Pag nakita ka sa kalsada niyan, talagang, di ba? Parang ang Oo. init sa mata. Kasi sa daming mga 90s na JDM cars na winasak noon, parang ngayon, yung mga malinis na maayos tumakbo, na presentable, is becoming more rare. Yun yung nasasabi nilang kahit may budget ka pambili, not Hindi ka necessarily kaagad makahanap ka. makakuha. Oo. Worth it naman pag may-ari ka nito. For me, yes. Kasi may mga tao na ayaw siya dito dahil ang Silvia S15 is right-hand drive only. Right-hand drive. Ang S13 and S14, lumabas yan sa US, sa Europe, ganon. Itong S15, lumabas lang sa Europe, mga right-hand drive countries, lumabas sa Australia, Okay. and lumabas sa Japan. So wala siya sa States, wala siya sa Philippines. Kaya itong unit natin is converted to left-hand drive. Converted siya to left-hand. Oo, so may mga tao na para sa kanila, turn off yun. And well, for me naman, kasi itong unit natin, natsambahan natin, na maayos yung pagka-convert. Okay. Way No back pa lang, issues. sila Boss Dave na sa DMF Drift, sila na yung may hawak nito dati pa eh. Kaya ever since yung history niya was clean, documented siya. Kaya kinuha namin to. It was a good base car. Doon na lang sa parts yung medyo napalaban tayo. Kasi, So yan, kabilang sa mga pag-uusapan natin yung mga parts na yan. So I can see, actually, syempre hindi na stock to kasi kung hanapin ko yung emblem, wala na siya. Then, di ba, may mga extension dito. So bago natin simulan yung pag-ikot natin, Bro Luis, magkano lahat ang mga performance modification na pinalaman ba rito? oo. So, paano mo sasagutin? Oo. Well, the car itself, 800 namin nabili. 800. Which Pero was- do you believe, wait, cut ka lang kita, 800 yung siya nabili. Is it, as of now ba, is increasing siya dahil sa habang tumatagal, mas mahirap siyang kunin? Or pag binenta ba siya, mas bumababa siya? Parang, Well, for me kasi, lahat ng kotse ngayon nagmahal na eh. pero So- depende sa sa uri ng sasakyan. Oh, and I Oo. mean, yung mga SRP ng brand new cars, lalo na, kunwari, tumingin ka ng current na WRX, I think 2.7 ang price range niya. Pero noong 2015, nung nagka-WRX ako, ang kuha ko was 1.6. 1.6. So definitely, may improvements naman yung bago yung Oo, makina, bago yung- I get you. Yung, syempre, sa mga pricing ng kasa, sa dealership. sumasabay sa inflation eh. So ang tingin ko talaga sa older cars, naturally, nagkaka-comparison pa rin yan eh. So kunwari, ako, student ako, tapos nabigyan ako budget ng magulang ko or, Okay. di ba parang, pwede ako bumili siguro ng, sa 1 million, makakabili ka yung mga Vios na top of the line, di ba? Pero pag inisip mo, pero pwede rin ako mag-SIR, which is parang pogi patignan, di ba? SIR, Tapos malakas, ganon. So kaya tingin ko sumasabay presyo ng luma Sumasabay pa rin ang luma. Ibig sabihin, habang tumataas yung mga sasakyan sa kasa, Oo. bit-bit rin yung mga kasamang yung mga used cars. enthusiast cars. Oo, Oo. depende rin kung anong klase ng uri ng, like eto, Icon siya. Oo. Di ba? Kasama siya ng mga Z tsaka Skyline. Oo. So Okay. yun yung best way na maisip ko, na maintindihan ko. Kasi if we don't try to rationalize, parang, ba't ang mahal na, di ba? ba't ang Dati. mahal? Oo. Di ba? Parang ganun siya eh. Oo. So, nagiging asset din kahit papano. Oo. O sige, can you take us to your S15? Well, siguro, ang top 2 from the exterior is, number 1, yung paint color niya. Paint color. Itong kulay na to is an original Nissan color. Ito yung tinatawag nila na Millennium Jade. So, ito yung kulay ng Skyline. Jade. Oo. Okay, yun Ka- pala. Kasi naghahanap talaga ako ng kulay na within the Nissan family pa rin. Okay. Tapos, sabi ko, well, sure ako, ito yung body kit na gusto ko, which is the Garage Mac na Type 5 kit. Itong kit, actually, is the reason bakit ako bumili ng S15. This particular one. Unang lumitaw tong body kit, mga high school ako, type na type ko yung itsura. So one day, gusto ko magkaroon ng S15 para malagay ko tong kit.
So nauna yung kit bago yung Oo. S15. Aba, kakaiba ka rin, ha? Oo. Para mapilitan, di ba? Oo. Yun, so yung kit, kasama siya, buong front bumper, front fender, Oo. hood, side skirt, rear fender, hanggang rear bumper, pati yung wing, garage max siya lahat. So made in Japan, paint is done by Carport 108. I'm happy sa outcome ng kotse kasi wala pang Millennium Jade talaga na yung totoong GTR na dumating dito. So wala tayong basis kung ano ba talaga yung Millennium Jade. Si Noel, nakuha niya yung timpla ng kulay. One try nakuha niya. So sabi ko, ayos hindi na tayo ulit. Kasi pag tiningnan natin yung overall look ng kotse, Oo. di ba, halos walang wheel gap, ang baba ng itsura ng chin, pero mataas siya. Sa mga mall, ganun, napapasok ko, sa mga humps, hindi ako sumisyete, hindi siya naging hassle. Kung titingnan mo rito, maganda yung ano niya, yung direction niya pa taas siya. Oo, paangat Hindi siya nakatutok sa road Oo. ng pababa. Kaya yung clearance maganda rin, no? Minsan, well, kinakabahan lang ako kasi pag may sumingit na motor, baka hindi alam mahaba Ay, yung chin. oo. Siyempre, masakit dito, kanto to eh. Oo. Bali alulod mo rito. Intercooler niya talagang naka-open siya. Exposed Oo. talaga, no? Intercooler natin is Blitz. Bolt-on lang siya, so hindi siya yung mga high-end sobra na intercooler. Headlights natin, brand new din. Lahat ng pwede makuhang brand new, kinuha natin. Yung goal talaga is to create the perfect Silvia, in my opinion. Kung para sa akin na perfect. Brother Luis, punta naman tayo rito. Sige. So, binenta ko to, parang 4 na set ng mags kasama eh. So, ito yung parang mas pang Race. drifting, mas pang laspagan na set. So, Gram Lights 57 DR siya. Hindi siya forged na wheel, pero it's by race. And ito yung mga mas uso ngayon sa drifting. Price range niya parang nasa mga kalahati ng TE37. Okay. So, At least, hindi- pagbugbugan, hindi masyadong maaray, masakit. Preno natin is Project New na big brake kit. So, 6-pot harap, 4-pot sa likod. Ang kulay niya is custom. So, since tayo yung distributor ng Project New, pinakiusapan ko na maybe they can do something special Something for special. my car. Tinimplahan nila ng parang champagne gold na kulay, which for me, Okay. went very well sa paint job ng kotse. 365mm rotor sa harap, tapos sa likod parang 355 eh. Kit na. Naturally, yung body niya parang medyo wedge shape, mas malapad yung likod. Oo. So para pumantay, parang mas malapad yung wide fender sa harap than the rear para Nagdagdag siya. yung overall, parang mas square yung kotse. Okay. At least 1 inch, no? Oo. So, eto, personalize. Oo, Yung decal stripe natin. lang. Yun, may nakakabit na Auto Plus. Gawa sa 8 decals, Okay. road day. Tapos eto, is it, Oh, so sinalpak rin? tabas to lahat sa loob, yung bakal. So yun yung nakakahinayang for some Oo, people, ayaw nila itabas. Kasi talagang, I guess, sisirain Yung talaga. coach, point of no return na yun. Okay. Pero for Ganyan na me, talaga. I mean, there was no other way to do it for Oo, me. no option na, yun na. Tail lights natin is OEM pa rin na parts, na brand new. Ang diffuser lang natin, yung hindi kasama sa body kit. Ito, yung RE Amemiya na diffuser. So pang RX-7 siya. Na retrofit lang namin para kumasya dito. para kumasya dito. Oo, and for me, type ko kasing itsura nito eh. And more or less dimensions, halos same. So, pinagkasya namin. Yung clearance lang dito sa rear, no, medyo mas mababa lang. Yes. Oo. Parang, pag sumasampan ng trailer, ito yung sumasayad eh. Hindi yung harap eh. Tapos meron tayong hapagkainan na carbon fiber rear wing. Oo. Kasama siya sa kit, 1.7 meters long tong wing. Tapos pati yung trunk kasama sa wing, may built-in na ducktail na maliit. Engine bay naman. Oo. Engine bay. The fun stuff. Brother, ikaw na lang dito. Hindi ko kabisado yan. Sige. Mamaya iba yung makalawit ko dyan eh. Oo. Yan. So again, ang gusto namin kasi dito is yung complete package. Hindi lang siya maganda tignan, hindi lang siya comfy sa loob, pero dapat may muscle din, di ba? It's an SR20 BET. Dahil So, yung Spec R. Spec Tama? R. Okay. Oo. And matching numbers siya. Original pa rin yung makina sa kaha. Ang ginawa na lang namin is binaklas lahat. Lahat ng internals nito is palit na. Either brand new na Nissan OEM or mga aftermarket. So, mixture under Oo. the hood. Naka-Mazworks siya na internal sa
block niya. Super Tech buong head valves, valve spring, retainer, mga valve lock, valve guide. 86.5 yung bore ng piston natin. Okay. I chose a compression ratio na hindi sobrang taas kasi gusto ko reliable pa rin kahit binabash mo yung limiter, high RPM. Naka-ready tayo na intake manifold, linked to a NAPREC na 80mm throttle body. Turbo natin is a Garrett na G25 660R. So, ang G25 for me is the best response for a 2-liter. Parang 3,000 pa lang sumisipol na yung, yung turbo. And all the way hanggang sa dulo, 8,000 RPM. 8,000 RPM. Maganda yung power band niya. Ang Silvia kasi, pinaka-enjoyable at around 350 wheel horsepower. For a daily car, yun yung masarap na power. Okay. So, ang ginawa namin, nahirapan nga kami, ibaba yung power ganun kababa. So, Sa 350. oo, so 350 yung lowest boost setting niya, parang 10 PSI, 9 PSI. And then all the way up to, 18 PSI, magko-450 ka. Pag nag-E85, kaya umabot mga 600. Yun, sinabi ko rin sa new owner na, alam mo kung kahit binigyan kita ng 600, di mo may enjoy. Hindi mo na may enjoy. Iba na magtimpla pag imamaneho yung Oo. ganun no? Dito lang tayo sa 350. Oo. Na we know we can boost up. Kasi para lang di tayo masabihan na baduy. Kasi di ba lapad nung kit, tapos sabihin 350. May baon pa. Pero originally, ang Spec R, nasa around ilan siya pag stock power niya lang? Parang sa dyno, parang swerte ka na sa 200. Ganon. Swerte na sa Oh, 200. parang ganon sa... Ibig sabihin, hindi lahat accurate na nasa 200 horsepower? Ganun? Yes, lalo na kasi may edad na yung mga makina, ganon. It's hard to get an accurate number na pareho sa lahat. Minsan makakabili ka ng makina na pagod na. Yung ayaw ng gumalaw na makina. Si Nono gumawa ng wiring. So, very clean. So, lahat talaga hanggang yung mga tornilyo, reservoir, plastic cap, lahat yan bago. Uniform lahat Oh, so gusto namin talaga from any angle na tingnan mo, malinis yung kotse. Kahit sa ilalim, lahat bago, lahat ng arms, lahat ng bushing. Basically, ang natira na lang talaga dito is kaha. Masaya yung owner ngayon sa kotse, sa performance. Very drivable, magaan yung clutch, walang kalampag, nababiyahin niya ng malayo. At okay least lang. wala masyadong worry. Pero again, I still remind people, kahit gaano kalaki Gaano na pa gastos mo, it's still an old car. Diba? Halos kaedad ko to May signs of aging din siya eventually. Baka di pa ngayon. Minsan, na lang, mambibigla na lang. Pero sabi ko, yung mga maliit lang yun, minsan mga fuse puputok, ganun. Oo. Given na yun. Sige. Kaswabe, check natin yung interior naman ng S50. Welcome sa loob ng S50. Yan. Bucket seat. Papandali natin para may aircon. Yan. So, para may airflow tayo. Itong interior natin, swerte tayo nung nakuha natin yung kotse. Malinis na siya sa base car. So, may mga maliit na lang pinaulit, which is like the sidings, gawa ni Nift. Halos, ito yung closest na kulay natin sa Jade. So, pinakopya ko lang. Pati yung Recaro natin, naka-custom reupholster. Yes. Nagpalagay tayo ng logo. Yung mga vents, lahat to bago. Yung itong bezel, buo hanggang center console, ashtray, itong armrest, coin holder, hazard, defogger, lighter, handbrake. Lahat siya bago, hanggang mga stock. Steering column. Oo, hanggang mga handle, roof liner, carpet, yung mga lens. Mga ilaw natin gumagana. Ito, nakuha natin bago pa. So, naging obsession siya nung pandemic, lalo na hindi makalabas ng bahay. Tapos, lahat ng maliit, pinapatulan namin, tornilyo, clip, lahat original Nissan parts. As in, So, parang walang ititira. Oo. No? So yun yung nagiging parang enjoyment namin nung friends ko nung pandemic. Pakonti-konti kasi yung nabili. Kaya umabot ng 3 years. 3 years Kasi hindi of ko making. binuo pa unti-unti yung kotse. So ginawa namin, 1.5 years siguro, inipon lahat ng parts. Tapos nung na-complete lahat ng parts, Doon siya binuo. isang salpakan na. Oo. Sabagay, ang hirap rin ng inconsistent no? Nawawala yung mga pyesa, gano'n. Tsaka makakalimutan mo, ano na nga ba yung last time na inayos natin? 6-speed Manual. manual. Stock pa yung Rani. transmission nito. Okay. Ogura na clutch. Kung may tayo, na next na papalitan, transmission is the next na. Honestly, itong stock na Spec R transmission, hindi siya matibay. Good for mga 300 horsepower lang. Tapos pag inabuso mo, puputok talaga. Yung owner ba nito, paano niya ginagamit? I mean, every weekend lang or pinangtatrack niya ba to? Or parang gusto niya muna basta collectible, nasa
garahe ko muna kasama ng ibang sasakyan or paano? Ine-enjoy niya muna. As is, Ine-enjoy for niya the muna. street. Parang Okay. may time halos 2 weeks, araw-araw niya gamit kahit saan eh. Itong kotse kasi is a street car na pwedeng i-drift. So Yes, yung mga yun nga. specs niya lahat, very comfortable sa kalsada. Pero pag dinala mo sa drift track, kaya mo na i-drift. Laban pa rin. Hindi siya pang competition, pero May capability may pa rin capability siya. siya. Oh. Mukhang pag sa labas to, pag dinadala, maraming nagpipictorial dito, malamang, no? Oo. Maraming nababaliw dito. Yung gusto ko sa kanya is, hindi kasi bright color sobra. So hindi siya yung parang napapa-attract ng sobrang attention. Oo, yung takaw pansin masyado. Nangyayari is, pagdaan parang mamapa-second thought ka. Oo. Uy, tangina, teka lang. Parang ganun lang siya. Icon yun di ba? Hindi siya yung parang malayo ko palang aabangan ka Oo. na. Kumbaga, mas ma-appreciate mo siya dun sa second look mo na, uy, ano yun, Silvia pala yan, S15, naka-forma, di ba? Mabait kasi yung Ginagawa. kulay eh. Oo, hindi siya yung super flashy. Yung mating rin, iba rin to, check out yung mating niya. Bigay na ni Bro Buzz Hype. Sila Buzz Hype. Oo. Tapos i-ref natin konti. Nilabas namin ang S15. Kitang-kita nyo naman. Ganda ng andar natin. Oo nga no, pati ang ganda ng Lambot mga niya, diba? suspension niya. Oo. Nakakabilib Hindi siya malutong. Walang masakit sa katawan, hindi siya stressful yung damping niya. Goal namin, Oo. kailangan drivable pa rin at the end of the day. Hindi porket 2 dekada na yung nakaraan, ganun na rin yung mararamdaman mo na ride experience, yung ride quality. Maano siya, maayos siya, maganda. Lalo na with the KW na V3 natin na coilovers. Ang ganda ng spring rate niya, tapos yung damping. So, overall very happy. Lahat ng nakasakay dito, sobrang saya. Lalo na mga ibang Silvia owner. Yes. Kasi yung Silvia matagtag talaga eh. So ito talaga nagkaroon siya ng enhancement particular dito sa binild nyo na S15. May magic tayong ginawa dito sa S15 kaya pala. May mga pasadya na items. Every unit kung ganito icon or na mga JDM, lahat pwedeng dalhin dyan sa Autoplus para nagbibigay kayo ng suggestion kung ano yung pinaka gusto nilang customer. Short bursts open road. Sa pagkakataon nito kaswabe, bomba-bomba lang ang ginagawa natin. Nothing harmful. Papitik-pitik lang. Pitik-pitik lang tayo eh. Hindi tayo makakatodo na sa street road tayo eh. Pero at least, di ba, damang-dama. Madali lang ipasok sa no? Sa bawat gear niya. Very relaxed siya for a 90s car. Oo. Doon ako nang hinayang kasi even building the car, hindi ko ma-imagine na ganito kaganda yung kalalabasan. Tsaka yung bounce ng nung suspension na harap. Ganda na sana yung stoplight, 'di ba? Pag nag-green, pag walang harang dito, we can pass through dito ng mabilis. Perfect moment kaso may mga rider sa harap natin which is magiging magino pa tayo niyan. One for the road para sa inyo kaswabe. Isang mabagsik na U-turn. Sobrang in control, no? Nakita ko yung game face on mo, brother. Ganyan na ganyan yata ikaw dun sa sa Gazoo Racing. Hindi. Doon ko naramdaman niya Luis Gono na race car driver. This is very drivable. Sa kung willing ka talaga mag-invest ng oras, ng resource mo, ng effort, kaya mo ma-achieve yung luma na yung comfy, yung reliable, As daily companion. Oo. Wala lang to radyo pa, pero yun gets na lang. gets naman. May sayaw kanina pero ako kahit naka-pasahero ako, usually pag pasahero yan yung matatakot eh. Pero yung bilib ko kay Brother Luis nandun eh. Sabi ko, di ako kinakabahan. Grabe yung pag-control niya kanina.
as in accurate, nakakabilib na experience coming from a professional race car driver, di ba? Brother Luis, thank you so much. Balik na tayo ng Auto Plus Kaswabe. Kaswabe, I hope you like the video. Dito rin pala, mini-maintain yung Camaro natin, lalong-lalo na yung Ravinol engine fluid. You must go here, Kaswabe. Dami-daming mini-maintain nila rito. Talaga naman, napaka-supportive nila sa ating Rico Suabe channel. Okay, so follow me on Instagram, get some merch Kaswabe. Subscribe para makapanood ka ng mga luxury and performance cars reviews here in the Philippines. God bless, more power and more performance.